channel. So today, meron na naman akong i-share sa inyo na makapupulutan natin ng aral at pwede nating maturo sa mga mas nakakabata nating kapatid or di kaya naman, kung mami kayo, pwede nyong gawin itong bonding. So papakilala ko sa inyo yung mga clays na meron ako dito o yung iba't ibang uri ng clay na meron ako at nasubukan ko na. Okay, bago tayo mag-start, ano nga ba ang air dry clay? So, air dry clay is a versatile product that can be used in many craft projects. So, also, it does not need to be heated and this kind of clay hardens and cure at a normal room temperature. So, meron po akong tatlong klase ng air dry clay dito. Una, this one. Ayan. So, this is a light air dry clay. Okay, so this is the light air dry clay. So, ito yung unang-unang air dry clay na nabili ko. Yan. Sige, tingnan muna natin kung ano yung consistency na meron itong light air dry clay. Okay, it is very light and soft and stretchy. So, this kind of clay, kailangan po ng kneading. So, when we say kneading, parang nagmamasa. Ayan. Kailangan nating masahin itong light air dry clay para magamit natin siya ng maayos. Okay. And also, this is very stretchy. Ayan, nakikita natin, very stretchy siya. Okay, and kapag po na-cure na itong light air dry clay, ang texture niya ay magiging spongy na. So, meron akong sample dito, this one. Ayan. So, this is my toast and eggy. So, ito yung nagawa ko using this light air dry clay. So, sa example ko po makikita nyo is very saturated yung color niya. This one, look yung yellow, napakaganda ng kulay niya. Yun po yung kinagandahan dito sa light air dry clay na to. Tulad ng ibang klaseng air dry clay, makukure din po to in just a normal room temperature. It's not waterproof and hindi rin ito heatproof. So parang sponge nga na kapag ka nainitan para siyang nasusunog. And kahit na ganon, pwede mo pa rin naman siyang gamitin sa iba't ibang klaseng project mo. Okay, try natin siya. Try natin tong light air dry clay sa mga different stuff na meron ako. Okay, flat natin siya. Hindi siya madaling mag-stick ha. So, ayan. Ayan. So, maraming beginners na nagkakamali sa pagbili ng air dry clay nila. So, ako din, nung unang beses kong bumili ng air dry clay, nagkamali din ako at hindi ko in-expect na ganito yung kanyang texture. Spongy kapag ka na-cured na. Okay. Nagagamit naman siya sa mga texture stamp, pero mahirapan kayong gamitin to sa mga silicone molder natin. Okay, the next one po ay ito. Ayan. This one is a cold porcelain air dry clay. Ayan. So, ito po ay gawa sa food-graded food ingredients na meron tayo o madali nating matatagpuan sa bahay. Okay, itong klase ng air dry clay na to ay napakabango, bango nito. Kahit na yung ingredients niya ay may halong vinegar. Okay, so ito po yung kadalasan nating makikita sa mga selling ng like chibis, ayan, ng ref magnet, souvenirs for debut, birthday, at marami pang iba. And for me, ito yung pinaka gusto ko sa lahat sa tatlong meron akong air dry clay. Kasi ito po ay madali nating ma-mold at madali din itong gamitin sa mga silicone molder. But syempre, bago natin ito gamitin sa mga silicone molder, kailangan natin dito ng oil. So, first essential po, kapag gagamit ka ng air dry clay sa mga silicone molder, kailangan mo lagyan ng konting oil. And marami kang magagawa sa project na to. Kapag yung texture niya medyo matigas. Okay, so this air dry clay is very sensitive po sa mga dust, sa mga dumi, kasi mabilis siyang madidikitan ng dumi. Kaya make it sure na malinis talaga yung kamay mo. Okay, sige, let's try po sa ating molder. Okay, so kuha lang tayo ng very small amount. Lagyan natin. Ayan. So sometimes, kapag maganda yung pagkakanid natin sa air dry clay, hindi na natin kailangan ng molder. Ayan. Kaya hindi na natin kailangan lagyan yung molder natin. So, try pa natin sa ipay. Ay, kalabo. Sorry. Ayan. So, try natin ulit. Ayan. So, maganda itong gamitin sa paggawa ng mga name tags. Ayan. Pwede nyo gamitin to para gumawa ng mga presents or gift for your friend, your loved ones. Ayan. So, maganda talaga yung consistency ng air dry clay na to. And may iba't iba tong color. At alam pong brand ng air dry clay na to ay dalawa pa lang as of now. So, number 1, the Fancy, which is Fantastic Air Dry Clay. And yung second po is the Hulma MNL. So, yan. Maganda yung mga colors na meron sila at may iba't iba silang color. Kapag nagda-darken itong air dry clay na to, mas nagda-dark din. Sorry, mali. Kapag nag-hard na itong, or nag-cure na itong air dry clay na to, mas
nagda-dark yung color niya. Ayan. Yung color na to is lavender. Kung hindi masyado nakikita sa video. Okay, so let's try naman natin sa stamp. Ayan. Ayan. So, maganda rin po siya kapag meron tayong texture stamp. Ayan. Kitang-kita yung texture stamp. At saka hindi po dumikit yung texture stamp dito sa clay na to. So, try natin. Malapit sa camera. Ayan. Hindi dumikit yung texture stamp na meron ako. Okay, so depende sa project natin kung kailan to pwedeng ma-cure. So, pero po, yung labas po ng air dry clay na to is mabilis lang siyang matuyo. Kaya pag na-expose po sa hangin or sa air. Pero yung loob niya, hindi pa siya ganun ka-cured. Kaya umaabot, pag nagagawa po ako, umaabot po ng 1 day, 2 days bago ma-cured. At para sure ako and bago kong i-coat yung air dry clay na to. So, this one is my sample. Ayan. Ayan, manipis lang siya. So, yung ginawa ko to, malaki to, pero ngayon, lumiit na siya. So, ayan. Durable din siya and also flexible. Yan, hindi siya nasisira. Pero matigas po siya. Ayan. So, yan ang gawa niya. The next one, and the last one po, ay this one. Ayan. This one, yung name po ng brand ng clay na to is Jovi Air Dry Clay. Ayan. This clay po ay kailangan ng water. So, also nag-harden po siya sa room temp. And kailangan ng mga 24 hours, depende sa project natin, bago po ito ma-harden. So, amoy natin, wala siyang amoy. And yung color nito is white. Ayan, white yung color niya. And sensitive din to sa mga dust. Actually, yung tatlong yun, very sensitive sa dust. Kaya make it sure po na yung kamay natin ay malinis bago tayo gumamit ng mga ito. So, yung texture niya, para siyang putik. Yung mga panggawa ng clay pot, ayan. Ganun yung texture niya. At medyo matigas siya. Ayan, kapag nagbe-break, yan. Talagang hard yung ano niya. So, yung isa, itong soft or light air dry clay, kapag in-stretch natin siya, very stretchy. Ito din, medyo stretchy siya. Pero ito, kapag in-stretch natin siya, nagbe-break siya agad. Okay, so let's try naman po sa silicone molder. So, hindi na natin nilagyan ng oil or water yung ating molder. Pero, maganda rin naman yung mold niya. Madali siya matanggal sa silicone molder and hindi siya mahirap i-mold. Yan, kailangan po natin ng water kapag ginagamit natin to prevent mag-hard siya agad. At also, para makinis din natin yung mga surface nitong Jovi Air Dry Clay na to. So, sa next kong video, gagawa rin ako ng project using this Air Dry Clay. Okay, for sa size naman niya, hindi po siya nag-shrink. Hindi tulad nito, nitong air dry clay na to, nag-shrink po yan ng mga 5% kung hindi po ako nagkakamali. Mga 5%, lumiliit po siya. But ito, as is na, kung ano yung na-mold mo sa kanya, yun na din yung magiging size niya. Ang maganda lang din dito, pwede mo siyang kulayan using acrylic paint. Yan. Meron itong tatlong color, terracotta, gray, and then yung white. So, yan. Yun yung maganda sa kanya. Kaso mukha siyang bato. Mukha siyang matigas. Yan. And then naman, nag-ano rin siya sa kamay ko. Itong light air dry clay, hindi siya nag-stain sa kamay natin. Kahit na very vibrant yung color niya. This one naman po, nag-i-stain po sa kamay. Kaya kailangan, ang una natin gagamitin ay yung mga nasa light color. Tapos, tsaka na lang po kayo magda-dark. And ito naman, ayan yung naging resulta kapag gagamitin natin siya. So, ayan na po yung tatlong air dry clay na meron ako dito sa aking bahay. So, una, this one. Okay, this one is light air dry clay. Second one is a cold porcelain clay. And the third one, the brand of Jovi Air Dry Clay. So, yan po yung tatlo na meron ako. Hope na nakatulong po sa inyong video na to. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga videos. At I wish na nakatulong to choose kung ano yung mas magiging fit sa inyong light air dry clay at magiging hobbies nyo in the near future. Thanks for watching. Goodbye!